Makalipas ang 30 taon may isang lalaki ang pumunta. Sa The Heavenly Cavern iniwan niya ang lahat marami na ang mga martial artist na sumubok sa loob ng 500 taon para makuha ang The Heavenly Demon Martial Arts ngunit kahit isa sa kanila ang nagtagumpay ngunit ang kanilang kamatayan lamang ang kanilang nakuha at sa wakas merong isang lalaki ang nagtagumpay at tinapos na makuha ang The Heavenly Demon Martial Arts ang tao na yun ay ang tao na naglakbay sa pinamumunuan ng Demon Cult at sa lugar ng Lightning Emperor pumunta rin at siya rin ay kilala dahil sa pagtulong nito na palakasin ang The Dark Heaven Troop at ang pangalan ng taong iyon o mas kilala lang The Heavenly Demon Saber Baekwoonho at nabalik tayo sa lugar kung nasaan ang mga bandido at makikita natin si Qian at si Guang Hyo Chang na naglalakad papalabas habang nag-uusap. Ang dalawa ay sa isip ng isang bandido ang mga nakakataas. Sa kanila ay ang nagsimulang sunodin ang karwahe ngunit at ang ibang natitira naman ay inapola ang apoy ang ibig sabihin nun ay hindi siya basta-basta lamang na tao at dagdag pa ng bandido habang naglalakad sila. Qian palabas kung bakit daw ba sinasayang ni Qian ang kanyang talento sa pagiging tagabitbit lamang. At masasayang rin ang kanyang talento kung mapupugutan siya ng ulo at isabit ito sa poste at sa isip-isip pa ng lalaki bakit siya labis siyang nagsisalita dahil ba sa potential ng batang iyon o mas mataas pa ang kanyang potential kesa sa iniisip ko at habang nakatayo. Ang dalawa ay nagsalita si Guang Hyo Chang na ang dalawang rason ay higit pa sa sapat para bigyan niya siya ng awa at buhayin at sabi naman ni Qian ipagpapatuloy niya na ang kanyang sasabihin sa ikatlong rason at sabi naman Guang Hyo Chang na kung patuloy pa siyang magsasalita ng mga walang kwentang bagay siguradong mapuputol talaga ang kanyang ulo at isasabit ito sa poste at mukhang hindi ka naman natatakot na mangyayari. Ito dahil sa mga sinabi mo kanina tama ba ako sinagot naman ito ni Qian kung yun ang nakatadhana sa kanya ay wala siyang magagawa at sabi naman ni Guang Hyo Chang. Responsibly ka sa mga pinagsasabi at naging seryoso. Ang mukha nito habang sinasabi ng ngunit inilalagay mo ang buhay mo sa mga mapapanganib na sitwasyon at sabi naman ni Qian dahil nakikita niya ito patanong. Naman na nagsalita si Guang Hyo Chang na nakita ang ano-ano ang ibig sabihin mo at sagot naman ni Qian. Ang iyong mga mata nakikita ko sa mga mata mo sa kaloob-looban ng puso mo ay gusto mo pang umangat sa mas mataas na posisyon at bigla naman nagulat at nagalit si Guang Hyo Chang na wala daw siyang paki sa mga nakikita ni Qian sa mata niya dahil kung may sasabihin pa itong hindi niya magugustuhan ay sinisigurado niyang puputulan niya ang ulo niya at sabi pa nito na sabihin na ni Qian ang ikatlong rason at naging seryoso naman si Qian at sabi nito na bago niya sabihin ang ikatlong rason ay isa may siyang kondisyon at habang makikita natin na malakas ang hangin kung nasaan sila sabi ni Guang Hyo Chang ano isang kondisyon hindi ko maiipangako na matutupad ko ang hihingin mong kondisyon at tulad ng sinabi ko ipagpatuloy mo na ang mga sinasabi mo at pumunta ka na sa panto at sinabi ni Qian na kung babalik sila ng ganito ay papatalsikan sila ng Jinsan Escort establishment at magiging mahirap din ang magiging buhay namin at wala na rin tatanggap sa amin na ibang escort establishment dahil bumalik kami ng buhay na wala kaming daladala tinananong naman ni Guang Hyo Chang. Kung ang ibig sabihin daw ba ni Qian ay ibabalik nila ang mga goods na nakuha nila sabi naman ni Qian na kukunin nila ay hindi naman mahalaga sa mga bandido. Payagan lang daw sila na ibalik ang mga bangkay ng mga kasama nila dahil ang mga pamilya nila ay ma-appreciate nila ito ganun ba kung dadalhin mo ang mga bangkay ng mga kasama mo ay hindi kayo papatalsikan sa Jinsan establishment sumang-ayon naman si Qian at habang pinag-iisipan ni Guang Hyo Chang kung ano ang gagawin niya ay pumayag naman siya na dalhin nila Qian ang mga bangkay ng kanyang mga kasama at habang nakatitig si Guang Hyo Chang kay Qian ay tinanong niya ito kung alam niya ang tungkol sa Star Supreme Ruler dahil maraming tao ang nagdadasal na maging sila yun at tinanong niya pa si Qian kung gusto niyang maging Supreme Ruler. At sa masamang panahon ay sa isip ni Qian na kung gusto niya ba na maging Supreme Ruler dahil yun ang
Tinanong ni Guang Hayochang sa kanya ngunit wala akong naibigay na sagot sa kanya mukhang hindi ko lang kayang masagot ang kanyang tanong ngunit para sa mga taong wala noon ay kayamanan na ito para sa kanila at baguhin ang kanilang tadhana at ang buhay araw-araw ay mahirap kaya wala na kaming panahon para mangarap. Ang gusto ko lang naman ay maging payapa at ligtas. Ang bawat araw ko at hindi na ulit mag-autumn at habang patuloy na sila sa paglalakbay pabalik habang ulan ay sabi pa ni Qian sa kanyang isip na nang sinabi niya kay Guang Hayochang ang ikatlong rason ay naramdaman niya ang pagtibok ng puso niya na punong-puno ng kanyang ambisyon at baka nakatadhana talaga na magkita sila ni Guang Hayochang at ano kaya ang magbabago sa kanya. Nang dahil sa akin at napunta tayo sa kampo ng mga bandido. At may nagsalita na sinabihan ko na siya na hindi ako magiging Cardinal Chief ng Green Forest at may nagtanong naman kung bakit niya yun nasasabi at sinagot naman. Ito nang nagsasalita hindi niya ba alam na mas mahina pa siya sa kanyang sworn brother at sabi naman ng kausap nito na dahil dito ay ang iba ay hindi nagiging maingat. Sayo sumang-ayon naman ang kausap nito na yun daw ang sinabi ng bata sa kanya at ang solusyon ay ang ikatlo. Niyang rason sinabi niya sa akin na ang dapat kong malaman. At makikita natin na si Guang Hayochang ang nagsasalita. At ang kausap niya naman ay tinanong siya kung ano ang sinabi ni Qian at hindi naman tumangging sumagot. Si Guang Hayochang na ang sinabi sa kanya ni Qian na malinlandas ang tinatahak ng 18 strongholds ng Green Forest at dagdag pa ni Guang Hayochang na sinabi din sa kanya ni Qian kung magpapatuloy sa pakikipag kompetensya ang mga kapatid niya ay hindi kinalaunan. Ang Green Forest ay mahahati sa dalawa sinabi niya. Rin sa akin na napagsabihan ko ang aking dalawang kapatid. Dahil wala naman may paki sa stronghold kung makikinig. Sila sa akin ang kainaan ng stronghold ay ito rin. Ang magiging susi para mas maging malakas pa sa hinaharap. Ang Green Forest at sumang-ayon naman ang bandido na kausap niya dahil kung sasabihin niya nga ito ay ang iba ay kikilalanin na siya bilang Cardinal Chief sinabi. Naman ni Guang Hayochang na tama ito at ito rin ang sinabi ni Qian sa kanya na kung pipigilan ko ang mga kapatid ko ay ang oportunidad ay lalapit na sa atin. Nang kusa at kaya hindi ko yun hahayaan na pakawalan. Ang oportunidad na yun pagkatapos ko yung marinig. Ay ang puso ko ay nagalak at tumibok ng sobrang lakas. At nagulat naman ang bandido sa kanyang narinig at dagdag. Paniguang Hayochang dahil kahit anong pigil ko pa. At pakalmayan ang sarili ko ay napalabas niya ang ambisyon. Na nakatago sa aking kaloob-looban at sabi naman ng bandido kung gayon pinayagan mo sila na dalhin ang mga bangkay ng mga kasama nila kasama ng mga wagon. Sinabi ni Guang Hayochang ang pangalan niya ay Qian Ryuyong at tinanong naman ng bandido kung bakit niya ito biglang sinasabi at sinagot naman ito ni Guang Hayochang na yon ang sabi niya sa akin na tandaan ang kanyang pangalan dahil isang araw ay ililigtas niya ako dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay baka sa susunod ay magpalit sila ng kinatatayuan at inalala niya na sinabi ito sa kanya ni Qian dahil kung magpalit sila ng kalagayan ay bibigyan niya ito ng awa at isa pang pagkakataon kaya ang ikaapat niyang rason ay hindi niya kalimutan ang kanyang pangalan habang inaalala niya ito tila ba nagagalit siya.